Isang unang taong estudyante ang nagpakasal sa isang matandang lalaki na 80 taong gulang. Ang katotohanan sa likod nito ay ikinagulat ng lahat. Isang umaga sa simulangan Oktubre, habang ang mga unang taong estudyante ay abala sa paghahanda para sa kanilang unang midterm exam sa buhay kolehiyo, biglang lumitaw ang isang nakakagulat na balita sa forum ng mga estudyante sa University of the Philippines, Diliman. Si Maria Clara Reyes, unang taon sa kursong Education Major in Filipino, ay magpapakasal sa isang matandang lalaki na 80 taong gulang, walang naniniwala, isang dalagang kakabente lang, maputi, mahinhin, at matalino na pinili pa bilang kinatawan ng madalagang estudyante sa araw ng opening ceremony, ay magpapakasal sa isang lalaking kasing edad ng lolo niya. Wala pang isang oras, ang malarawan ng imbitasyon sa kasal, wedding photos, at marriage certificate na may pulang selyo ay kumalat na. At ang lalong ikinagulat ng online community ay ang lalaki, si Lolo Jose Cruz, isang dating sikat na negosyante mula pa noong 1990s, naritayat na at naninirahan ng tahimik sa isang lumang villa sa Tagaytay. Ang muhang dalaga sa larawan ay hindi pilit, hindi rin ngumingiti ng mahiyahiya tulad ng ikakasal sa mayaman, kundi isang tingin na payapa na may halong pagod, na parang sanay na siya na mali ang pagkakaintindi ng mundo sa kanya. Sunod-sunod ang nga komento. Babaeng maganda pero ganun lang pala. Para sa pera. Nakakahiya, kinuha ang matanda para magbago ng buhay. Mayaman naman. Buhay pa ba yan? Tapos iwan na ang yaman, sulit na. Inala ka na inaang anak para sa pag-aaral. Tapos ikakasal sa kasing edad na ama. Si Maria Clara lang ang tahimik. Walang paliwanag, walang sagot. Kahit tumawag ang media, sinabi niya lang ng mahinahon, wala akong ginawang mali kaya hindi ko kailangang magpaliwanag. Pero 5 araw pagkatapos ng kasal, biglang tinawa ng ahensya ng investigasyon ang asawa niya dahil sa isang lumang kaso sa ekonomiya mula 30 taon na ang nakalipas. Ang media ay parang nagdagdag na apoy. Baka ang kasal ay plano para sa money laundering? Baka ang 18 anyos na dalaga ay ginamit lang bilang proteksyon para sa matandang dating mayaman? At mula rito, ang kwento ay hindi na lang tungkol sa kasal na may malaking agwat sa edad. Ito ay naging isang bagyo na tinatawag na paniniwala, dangal, at katotohanan. Sa likod ng pakpaya ng isang unang taong dalaga ay ang mga katotohanang nakatago ng halos 30 taon. At nang lahat ay nabuksan sa liwanag, ang buong lipunan ay napatahimik at napilitang aminin na may mga bagay na akala mo mali, pero iyon pala ang pinakamabuting bagay na magagawa ng isang tao. Agosto sa Manila, dumarating ang maunang ulan ng tegulan, basa, tahimik, at minsan mahirap intindihin, tulad ng matao sa lungsod na buhay pero malamig din. Sa gitna ng abalang matao, si Maria Clara Reyes, unang taon sa Filipino sa UP Diliman, ay namumuhay ng tila normal, pumapasok ng regular, kumakain sa canteen, nagrerenta sa isang maliit na kwarto sa Quezon City. Si Maria Clara ay taga Bulacan. Namatay ang tatay nung nasa high school siya. Ang nanay ay taga Pactahi. Tapos nadiskubre ang sakit sa puso sa stage 2. At siya ay pumasa sa UP ng may mataas na marka. At lahat ay naniniwala na siya ang pagmamalaki, ang unang liwanag ng isang mahirap na pamilya. Mula nang magsimula ang klase, si Maria Clara ay tahimik. Hindi siya nakikipagkaibigan ng malalim, hindi sumasali sa clubs, hindi mahilig mag-selfie o mag-post sa social media. Iniisip ngang marami na malamig siya, mayabang, pero sa totoo, nagtatago lang siya sa isang ligtas na shell. Isang beses sa class orientation, tinanong ng class president, hindi ka ba sasali sa kahit anong club? Magaling ka sa pagsulat. Bagay sa writing club. Ngumiti lang si Maria Clara. Busy po ako sa part-time job. Sa akin, ang pagsulat ay hindi para makilala kundi para hindi makalimutan ang sarili. Ang sagot ay nagpatahimik sa buong klase. May iba sa dalagang ito. Tuwing umaga, gumigising siyang alas 5, naglulutong bawon. Pagkatapos ang klase ay sumasakay ng jeep papunta sa bakery malapit sa MRT station para magtrabaho.
Gabi, pawis sa boarding house, tawag sa bahay, basahin ang libro, tapos tulog, buhay mag-isa sa lungsod, hindi siya nagrereklamo, pero sa isang hapon na katulad ng iba, pagkatapos ang shift ng umulan, si Maria Clara ay naharap sa isang desisyon na hindi niya naisip sa buong buhay niya. Isang text mula sa hindi kilalang numero, "Anak, ikaw ay kamuha niya noong 18 siya. Kung papayag ka, bigyan mo ito na pagkakataon na iligtas ang nanay mo at panatilihin ang nawala sa kanya." Ang numero ay kay Lolo Jose Cruz, na mamaya ay makikilala ng buong bansa bilang asawa ng unang taong estudyante. Gabing iyon, hindi siya nakatulog, nakaupo sa franda ng boarding house. Ang hangin ay pumapasok sa siwang ng pinto. Ang ilawang kalye ay sumasalamin sa bukas na libro sa kamay niya. Sa isip niya ay paulit-ulit ang tanong kung papayag ako, ibinebenta ko ba ang kabataan ko? O ginagawa ko lang ang dapat gawin ng isang anak na babae? Hindi siya umiyak pero hindi rin ngumiti. Ang mata ay mas malalim pa sa dilim sa labas. Dahil alam niya na ang buhay niya mula rito ay liliko sa direksyong hindi na makakabalik. Umuwi si Maria Clara sa probinsya sa isang hapon na maulan, puti ang palayan sa nayon. Naglakad siya sa ulan mula sa dulo ng eskinita papunta sa bahay, hawak ang simpleng bag na basa. Si Aling Rosa, ang nanay niya, ay nakaupo at nagtahi ng damit para sa customer sa ilalim ng dilaw na ilaw, mukhang pagod. Nag-angat siya ng tingin sa anak, ang mukhang payat ay biglang nakningning. "Bakit umuwi ka bigla, anak?" Umupo si Maria Clara nang walang sabi. Maya-maya pa ay nagsalita ng dahan-dahan. "Nay, umuwi ako para humingi ng permiso sa isang bagay." "Ano yan?" at mukha kang tense. Huminga ng malalim si Maria Clara, hawak ang laylayan ng damit, "Gusto kong magpakasal." Nahulog ang karayom sa kamay ni Aling Rosa, ang mata ay lumaki, bibig ay nabubulol. "Nay, baka mali ang narinig mo. Unang taon ka pa lang, wala pang 19. "Sino ba yan?" Yumuko si Maria Clara, namamaos ang boses, simple lang ang seremonya. Hindi magarbo. Ang pangalan niya ay Jose Cruz, 80 taong gulang. Si Aling Rosa ay parang namatay sa gulat, ang buong bahay ay nahulog sa katahimikan, tanging ang orasan at ang tunog ng ulan sa bubong. Tinanong niya ulit, putol-putol ang boses. Si Maria Clara ay hindi sumagot, tumango lang. At sa sandaling iyon, si Aling Rosa ay bumaksak sa sahig, hawak ang dibdib, sumigaw na parang pinunit ang puso. "Hindi pwede, Maria Clara. Nababaliw ka ba? Alam mo ba ang ginagawa mo? Kinukuha mo ang matanda na kasing edad ng tatay mo." Si Maria Clara ay nakaupo lang doon ng tahimik, ang mata ay hindi na nagtatago ang sakit. "Alam kong nagulat ka, Nay. Pero alam ko rin na wala ka ng maraming oras. Ang operasyon sa puso ay hindi na maaring ipagpaliban." Si Aling Rosa ay humikbi, "Bubuhayin ko ang buhay ko hanggat kaya. Pero huwag mong isugal ang buong buhay mo sa ganitong kasal." "Hindi isugal. Pinili ko ito. Dahil utang ko sa iyo. At siya ay hindi masama tulad ng iniisip mo." Ang salitang iyon ay lalong nakpatakot kay Aling Rosa. Nanginginig siyang tumayo, humihingal. Lumapit si Maria Clara para alalayan, pero itinaboy niya. "Si Jose ay ang taong sinubukan kong kalimutan sa buong buhay. Siya ang dahilan kung bakit ako umalis sa lahat. Hindi mo alam ang pinapasok mo." Si Maria Clara ay tahimik, alam na niya, nabasa niya, iyon sa mata ni Lolo Jose sa mga lumang liham at sa malayong tingin na parang nabaon ang nakaraan. Pero nagpatuloy siya at nagpayag. Ang pagpayag na iyon ay nagpuyat kay Aling Rosa ng buong gabi. Patuloy ang ulan sa labas pero sa loop ni Aling Rosa, ang ulan ng alaala mula 30 taon na ang nakalipas ay biglang bumuhos ng malakas. Madaling araw, tumayo si Maria Clara, nag-impake para bumalik sa Manila. Hindi siya inihatid ni Aling Rosa, pero nang buksan niya ang pinto, sinabi niya ng mahina, "Kung desidido ka, hindi kita pipigilan. Pero tandaan mo, maaring patawarin ka nga tao dahil sa kabataan mo,
Pero ang lipunan ay hindi mapagpatawad sa mga kakaiba kung hindi ka sapat na matatag. Bumalik si Maria Clara sa nanay. Opo. Medjiging matata ako dahil pinili ko ang landas na walang gustong tahakin. At lumakat siya patungo sa bagong buhay. Sa araw ng kasal ni Maria Clara, walang naniniwala sa buong barangay sa nakita nila. Isang dalagang 18 taong gulang, mahabang buhok, maliwanag na mukha at malungkot na mata, nakasuot ng simplang barot saya, walang wedding gown, walang lace, walang veil, walang tolda, walang musika, walang kaibigan o kamag-anak sa tabi, tanging isang maliit na mesa sa gitna ng bakuran, 2 baso ng alak, isang mumong betelnut at isang family registry sa tabi ngang marriage certificate na nilagdaan na kahapon. Si Lolo Jose Cruz ay nakaupo sa kahoy na upuan sa kabilang panig. Nakasuot siya ngang puting polo at kulay abong pantalon, ang mukha ay may bakas ngang katandaan pro hindi baksak, ang dating kaanyuan ay naroon pa rin, lalo na sa mata. Ang matang iyon ay tumitingin kay Maria Clara na parang nakikita niya ang dalagang minsan niyang nawala sa buong buhay. Walang tumatawa, walang nagbibiro. Tanging ang opisyal ng barangay na inimbita bilang saksi, hawak ang papel at binasa ng diretso. Ngayong araw na ito, kami ay saksi sa legal na kasal sa pagitan ni Jose Cruz, 80 taong gulang residente ng Tagaytay City at ni Maria Clara Reyes, 18 taong gulang, unang taon na estudyante. Yumuko si Maria Clara, tahimik, hindi nanginginig, pero ang mata ay umiwas sa tingin ng lahat. Dahil alam niya na bawat tingin sa paligid ay may awa o pagamak, si Aling Rosa ay wala sa sermonya. Nakakulong siya sa kwarto, nakadapa sa unan at umiyak ng walang tigil. Dahil alam niya na ang kanyang anak ay pinili ang landas na walang may tapang na tahakin. Isang kamag-anak ay sinubukang tanungin si Maria Clara, bakit mo siya kinuha? Alam mo ba ang isinusuko mo? Sumagot si Maria Clara ng mahina, alam ko, pero hindi ko siya kinuha dahil sa material, hindi rin dahil sa puwersa. Kinuha ko siya dahil pinili ko ang tama kahit tingin ngang lipunan ay mali. Tahimik ang isa at hindi na nagtanong. Pagkatapos ang seremonya, tumayo si Lolo Jose, dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Maria Clara. Iyon ang pinakakakaibang hawak ng kamay sa buhay niya. Hindi malamig, hindi mainit, tanging isang kamay na dumaan na sa lahat ng bagay sa buhay ay naglalagay ng tiwala sa kanya. Salamat sa'yo, sabi niya ng mahina, dahil dumating ka, dahil hindi ka umalis. Tumingin si Maria Clara sa kanya at tumango. Walang nakakaalam kung payapa o magulo ang loop niya noon. Gabing iyon, bumalik sila sa villa sa Tagaytay. Walang honeymoon, walang first night, tanging 2 tao, isa matanda, isa masyadong bata, nakaupo sa harap ng isa't isa sa malaking walang laman na kwarto. Umupo si Maria Clara sa gilid ng kama, tanong ng mahina, ano po ang itatawag ko sa inyo? Ngumiti si Lolo Jose. Unang beses sa araw na iyon, tawagin mo akong lolo. Dahil mula ngayon, hindi ko kailangan ng asawa kundi isang taong mapagkatiwalaan para sa huling bahagi ng buhay ko. Tumango siya at tahimik na lumakat papunta sa sariling kwarto. Sarado ang pinto, walang kandado, pero sa loop niya, lahat ng pinto ng dating buhay ay naksara na. Mula ngayon, hindi na siya simplang unang taong estudyante. Pumasok na siya sa buhay na hindi niya pa na-imagine ang wakas. Ang villa ni Lolo Jose ay nasa maliit na burol sa labas ng Tagaytay, tahimik sa gitna ng matatandang puno at paden na natatakpan ng fines. Nang dumating si Maria Clara, madilim ang langit na parang senyales ng bagong buhay na hindi madali. Ang bahay ay 3 palapak, 5 promaingat na inaalagaan, walang katulong, walang TV, walang amoy ngang pakain tulad sa normal na tahanan. Lahat dito ay tahimik tulad ng templo ngang alaala. Inihanda ni Lolo Jose ang isang kwarto para sa kanya sa harap ng kanyang kwarto. Sa ikalawang palapak, nabubuhay siya tulad ng panauhin na hindi kinokontrol, hindi tinatanong. Tuwing umaga, nakaupo siya sa balkoni na nakbabasa. Inihahanda ni Maria Clara ang simpleng almusal tapos umupo sa harap. Kaunti ang usapan, walang binabanggit na asawa, walang napapanggap na mag-asawa. Ano ang gusto mong kainin para sabihin ko sa delivery?
Tanong niya sa isang umaga sa simulang linggo. Kahit ano po, sanay na ako. Sumagot si Maria Clara ng mahina, nakatingin sa basong gatas. Mahilig ka ba sa panitikan? O pagkatapos mag-asawa ay iwan mo na ang pangarap? Magaan ang tanong pero may lalim. Ngumiti ng bahagya si Maria Clara. Ang panitikan ay hindi ko kinuha kaya hindi ko takot na mawala. Tumawa ng maikli si Lolo Jose. Matagal nang hindi. Samga sumunod na araw, naglilinis si Maria Clarang bahay, naglalabang libro, nagluluto ng mag-isa. Paminsan-minsan, nagbabasa sa sofa sa gabi, si Lolo Jose ay umupo sa harap, naka-eyeglasses, nagbabasang lumang notes sa fountain pen. Nabubuhay sila ng makatabi. Walang hawak, walang banggaan, walang pakialaman. Isang araw, habang nag-ayos ng shelf, natuklasan ni Maria Clara ang isang secret drawer. Sa loob ay isang bundle ng black and white photos, larawan ng nanay niya. Nang gulat, may larawan si Aling Rosa na nakabarong Tagalog sa ilalim ng punong ngangba, nakangiti ng maliwanag, mata na parang bituin. Sa likod ng photo ay may sulat, kung babalik siya isang araw, baka mas matanda na ako kaysa sa inaakala ng puso ko. Gabing iyon, tumingin si Maria Clara kay Lolo Jose, hindi nagtanong, hindi nagsalita. Tanging mula sa sandaling iyon, naintindihan niya na ang kasal na ito ay hindi lang para iligtas ang nanay kundi isang hindi nasabi na sorry ni Lolo Jose sa nakaraan. Tuwing umaga, naglalagay si Maria Clara nga isang sanga ngang bulaklak sa maliit na fase sa tabi ngang mesa. Walang nagsabi sa kanya, pero nakikita niya na ang bahay na ito ay kulang sa init ng matagal. Hindi niya mahal si Lolo Jose, hindi rin galit. Nakikita niya lang na binabayaran niya ang isang utang na walang pangalan sa pamamagitan ng kabutihan na may bibigay ng isang batas sa taong minsan ay minahal ang nanay niya ng buong buhay. At ganun sila nabuhay, walang shared bed, walang touch, tanging isang uring damdamin na espesyal pa sa dugo, mahirap pangalanan pa sa pag-ibig. Sa labas, patuloy ang usapan. Pero sa loob ngang bahay, unti-unti ang dalawang estranghero ay nakakaintindihan ng walang salita. Nagsimulang maniwala si Maria Clara na hindi kailangang pisikal na malapit para tawaging mag-asawa. May mga relasyon na pinagbubuklot ng pasasalamat at piniling may katwiran. 10 araw pagkatapos ng tahimik na kasal, biglang lumitaw ang larawan ni Maria Clara Reyes, ang unang taong estudyante kasama ang 80 anyos na asawa sa isang fanpage na nag-exposeng kabataan na may shocking title. Dalagang 18 anyos na nagbago ng buhay sa isang tango, kinuha ang U80 na mayaman para make-upgrade sa huling sandali. Mula ron, sumabog ang social media, wala pang isang oras, higit 20,000 shares, libo-libong komento na parang baha. Pinutol-putol ang wedding photos, inilagay ang mukha ni Maria Clara sa pera, pesos. Mga status na puno ngang sa mga luptulat ng congrats sa pag-upgrade, mula estudyante hanggang matandang non, matulog isang gabi. Gising ay may manangang fila. Account na ilang bilyon. Mga ate, sundin siya para hindi na mag-exam. May tanong ba tungkol sa pag-ibig? Hindi kailangan. Importante ang titulo sa lupa. Bawat linya, bawat meme, bawat TikTok na ginawa ang kasal ng nakatawa pero masakit. Lahat ay dumiretso kay Maria Clara, ang taong walang sagot, walang paliwanag. Sa universidad, nagsimulang mapansin ni Maria Clara ang kakaibang tingin. Ang mga kaklase ay nagbubulungan sa likod. Ilang guro ay umiwas. Ang dating roommate ay nag-text, "Mula ngayon, huwag ka nang dumalaw. Nahihiya ako sa kapitbahay." Nabasa ni Maria Clara ang text, pinindot ng matagal tapos delete, patuloy siyang pumapasok ng tama, umupo sa huling row, nagsusulat ng buo. Tanging pakakaiba ay ngayon, bawat hakbang sa classroom, dala niya ang libo-libong, tingin na hindi para sa aral kundi para suriin bawat galaw, bawat damit, bawat hininga. Nagsimulang mahukay ang online news. Sino si Maria Clara? Saan galing? Kinuha ba dahil sa pera? Sino si Lolo Jose sa business world? Isang site ay nagbalita.
Ayon sa source, ang kasal ay may secret contract na may inheritance pagkatapos ng 2 taon. Ang dalagang bata ay parang high-class caregiver na binili. Walang nag-verify pero lahat naniniwala. Dahil ang lipunan ay may kakaibang batas. Mas madali silang maniwala sa masama kaysa sa mabuti. Isang hapon na huli, paglabas ng klase, hinarang si Maria Clara ang grupo ng estudyante sa hallway. Isang dalaga ay diretsong tanong, makano ang binabayat niya sa iyo bawat buwan? Tahimik si Maria Clara. Hindi tingin. O may tips ka ba? Para sa amin. Tumawa ng maingay na may sarkasmo, hindi lumingon si Maria Clara, lumakat ng diretso. Ang takong ay tumunok ng matigas. Pero nang lumiko sa hagdan, nag-vibrate ang phone. Tawag mula kay Lolo Jose, mahina ang boses. Okay ka ba? Anak. Namamaos siya sandali tapos sumagot. Okay pa rin po. Huwag mong hayaang gawin. Akong hindi ako. Lalo kang maging matatak sa katahimikan mo. Naniniwala ako sa'yo. Isang salita lang. Pero sa sandaling iyon, naramdaman ni Maria Clara na hawa ang kamay niya sa gitna ng dagat ng estranghero. Gabing iyon, puno ulit ang social media ng bagong impormasyon. Isang anonymous account ay nag-accuse kay Lolo Jose na sangkot sa illegal land transfer na bilyon-bilyon mula 1990s at kumalat ang chismis. Baka ang kasal ay para itago ang yaman. Tumingin si Maria Clara sa screen ng phone, hinikpit ang kamay, dumating na ang bagyo, at naintindihan niya na ang bagyong ito ay hindi lang para sa kanya kundi maaring lunurin ang lahat kung hindi siya tumayo. Hapon na iyon, madilim ang langit ng kakaiba. Nagluluto si Maria Clara ng hapunan nang tumawag ang telepono kay Lolo Jose. Ang tumawag ay opisyal ng investigasyon mula sa probinsya ang Cavite. Natigilan si Maria Clara nang ibaba niya ang phone, nanginginig ang kamay. Inimbita siyang pumunta bukas. Hindi niya tinanong kung bakit dahil alam niya na ang sismis tungkol sa Shady Land Deal mula 1990 ay hindi basta lumitaw. May nagbalik ng nakaraan para lunurin ang kasalukuyan. Okay ka ba? Tanong niya ng mahina, matanda na ako, oras na para harapin. Ikaw pa rin, tumingin si Lolo Jose sa kanya. Mula ngayon maging kalmado ka. Hindi kailangan ng tao ang katotohanan, kailangan lang nila ng dahilan para maniwala sa gusto nila. Tumango si Maria Clara, pero sa loop, ang puso niya ay tumitibok ng malakas hanggang sa mahirap huminga. Kinabukasan umaga, umalis si Lolo Jose ng maaga. Walang pulis na sumama, walang posas, tanging isang sasakyan na may government plate ang sumundo sa kanya sa gate. Nakasuot siya ang puting polo, naglakat ng mag-isa, umupo ng mag-isa, hindi pinahatid si Maria Clara, huwag kang pumunta, hindi kailangan, paalala niya bago isara ang pintong sasakyan. Pero nakatayo pa rin si Maria Clara doon, nakatingin hanggang mawala ang sasakyan sa likod ng puno. Alam niya na ang maikling payapang buhay ay nabasak na. Hapon na iyon, sabay-sabay na nagbalita ang news sites. Si Jose Cruz, dating director ng isang construction company, ay tinawag para sa investigasyon tungkol sa irregularities sa land project sa isang lugar mula 1995. Sumiklap ulit ang opinyon ng publiko. Ngayon, hindi lang batikos kay Maria Clara dahil sa pagkuhangang matanda kundi mas masakit. Kinuha ang asawa para sa money laundering. Ang unang taong dalaga ay cover para sa pagtatago ng yaman. Isang plano na maaga pa. Ang universidad kung saan nag-aral si Maria Clara ay nagsimulang mag-alala. Tinawag siya sa opisina. Sinabi ng mahina ng admin, ang sitwasyon mo ay nakakaapekto sa reputasyon ng department. Sana isipin mo ang temporary leave. Hindi niya sinisisila. Hiniling niya lang ang oras para mag-isip tapos lumabas nang mabigat ang balikat. Gabing iyon, mas malamig ang fila kaysa dati. Hindi kumain si Maria Clara. Umupo siya mag-isa sa living room. Sa harap ay ang scholarship papers niya sa unang taon, kasama ang liham na sulat kamay ni Lolo Jose. Hindi mo kailangang gawin ang lahat. Maging mabuti ka lang, matatag. Nabuhay ako ng sapat para maintindihan.
Maaring kalimutan ang lipunan ang krimen pero hindi kailanman mapapatawad ang pagkaykaiba kung mahina ka habang binabasa. Tumulo ang luha ni Maria Clara ng tahimik, walang nakakita, pero unang beses siyang umiyak dahil naramdaman niya ang tunay na kalungkutan sa gitna ng digmaan na walang naniniwala na inosente siya. Kinabukasan, kusang pumunta si Maria Clara sa investigation office. Naghintay siyang 2 oras, walang tumawag sa pangalan niya. Nang tanungin ng duty officer kung kamaanak siya ni Lolo Jose, sumagot siya na legal na asawa. Gusto kong kumpirmahin na hindi siya tumakas, hindi umiiwas at wala akong ginawang laba sa batas. Tahimik ang officer na tumingin sa kanya tapos tumango. Alam namin na hindi siya ang tipo na tatakas, pero ang kaso na ito ay hindi simple. May mga taong gustong siya ang magbayad para sa lumang bagay. Tanong ni Maria Clara, may pagkakataon bang linisin? Sumagot iyon, kung may taong sapat ang tapang para hukayin ang tinagungang iba. Hinigpit ni Maria Clara ang kamay at alam niya na siya iyon. Gabing iyon. Pagkatapos ng maraming araw na katahimikan, sumakay si Maria Clara ng bus pabalik sa probinsya. Walang paalam, walang text. Nang pumasok siya sa malit na bahay sa gilid na nayon, si Aling Rosa ay nakahiga sa kwarto na nakikinig sa radyo. Ang ilaw ay sumisingaw mula sa sibang ng pinto. Nagpapakita ng malalim na kunot sa mukha na dating maliwanag. Lumapit si Maria Clara, umupo sa tabi ng kama. Nagbukas ang mata si Aling Rosa, nagulat, umuwi ka. Sa oras na ito, kailangan kong malaman ang totoo, hindi tungkol sa akin kundi sa inyo. Tahimik ang kwarto, tanging ang radyo na nagbabalitang ang news, huminga ng malalim si Aling Rosa. Isang mahinang hininga pero parang pinutol ang puso, pagkatapos, tumayo siya. Binuksan ang maliit na drawer sa ilalim ng kama, kinuha ang lumang bundle ng tela na kupas na. Sa loob ay isang liham na hindi naipadala. Sulat kamay, ang letra ay nakahilig, may bahagi na blurred ang tinta. Inilagay niya sa kamay ni Maria Clara. Basahin mo. Pagkatapos mong basahin, maintindihan mo kung bakit hindi ako sumalungat pero hindi rin binasbasan. Jose, hindi ko inakala na susulat ako nito. Pero pagkatapos ng lahat, utang ko sa'yo ang isang sorry. Noon, nang imbestigahan ka, alam ko na hindi ikaw ang may sala. Siya ang asawa ko, si Mang Pedro. Nung Vice Governor, siya ay pinilit kaniyang lagdaan ang mali sa files. Tahimik ka para panatilihin ang dangal. At ako, tahimik din para panatilihin ang tinatawag na kapayapaan sa pamilya. Nakamali ako. Pinili ko ang maging asawa ngang may kapangyarihan kaysa sa taong mabuti. Hanggang namatay siya sa aksidente, nalaman kong kasama lang ako sa landas ng power pero hindi tunay na pag-ibig. Nung pumasa ka sa upe, gusto kong sumulat sa iyo na siya ay ang bata na minsan mong binuhat mula 3 taon, ang bata na binilhan mo ang unang bag. Pero tumigil ako dahil natakot na magdalang bigat ng nakaraan ang anak ko. Kung babalik siya isang araw, kung sapat ang tapang niya na pumasok sa buhay mo, pakiusap, mahalin mo siya tulad ng isang ama na minsan ay tahimik na minahal ang nanay niya. Pagkatapos basahin ni Maria Clara, nanginginig ang kamay, basa ang mata. Si tatay ba ang pumilit kay Lolo Jose na magbayad ng sala? Tumango si Aling Rosa, mabuti siyang tao. Anak, pero sa panahong iyon, sinumang magsalita ay dinurok. Tahimik ako at nabuhay ng may pagsisisi. Umupo ng tahimik si Maria Clara. Lahat ng buhol sa loob niya ay unti-unting natanggal. Hindi aksidente na tinitignan siya ni Lolo Jose na parang kilala ng buong buhay. Hindi aksidente na tahimik niyang tinulungan ang pamilya ng walang reklamo, walang kondisyon. Hindi iyon obligasyon kundi isang tahimik na pangako ng taong nawala ang minamahal na ginagamit ang huling taon para bumawi sa paraang alam niya. Nang umalis sa bahay, tumingin si Maria Clara sa nanay. Ang matang babaeng minsan ay nag-alay ng lahat ay pagod na, walang laman. Nabuhay ka ng buong buhay sa katahimikan, mula ngayon ako ay mabubuhay sa katotohanan. At lumingon siya at lumakad sa labas na eskinita. Ang buhan ay nakpapaliwanag sa anino niya sa daan. Isang bagong paglalakbay ang nagsimula. Paglalakbay para ibalik
Ang dangal sa taong mali ang pagkakaintindi ng mundo at ang taong tahimik na nagpapasalamat ng ilang dekada. Bumalik si Maria Clara sa Tagaytay. Kinabukasan umaga, madilim ang langit, walang ulan pero basa, pumasok siya sa fila na hawak pa rin ang liham ng nanay, ang tinta ay blur dahil sa luha na hindi pa tuyo. Hindi pa bumalik si Lolo Jose. Hiningi ngang investigasyon na manatili siya para sa karagdagang files, patuloy ang atake ngang opinyon. Sa online, nagsasalita na sila tungkol sa peg-freeze ng assets, peg-stop ng inheritance rights ni Maria Clara tulad ng indirect na parusa. Alam niya na kung hindi siya tumayo ngayon, si Lolo Jose ay madudurok ng mismong bagay na pinili niyang tahimik na protektahan ang iba. Pagkatapos ng maraming gabing walang tulog, nahanap si Maria Clara ng sikat na lawyer sa Manila, si Ati Ramon Santos, na minsan ay intern sa ilalim ni Lolo Jose sa huling taon bago siya umalis sa negosyo. Ang opisina ay nasa lumang building sa Intramuros, hindi magarbo pero mayos. Nang ipakilala niya ang pangalan, sandaling natigilan ang assistant tapos pinapasok sa private room. Si Ati Santos ay lampas 50, matalas ang mata, buhok na puti-puti, tumingin sa kanya ng may duda muna. Ako ang asawa ni Lolo Jose. Opo, gusto kong tulungan niyo akong imbestigahan ulit ang kaso Salen mula 1995. Bahagyang kumunot ang noni Eti Santos. Ang kasong iyon ay natapos na matagal, hindi na maaring buksan ulit, pero hindi si Lolo Jose ang huling pumirma. May ebidensya ako, ang kumpirmasyon ng nanay ko, na nabuhay kasama ang tunay na responsible. Ang dating vice governor noon ay ang aking ama, tahimik si Ati Santos sandali tapos sumandal. Alam mo ba ang ginagawa mo? Hindi lang ito legal files, sugat ito sa politika. Kung ibabalik, maraming maapektuhan alam ko. Pero hindi ako makakapayapa kung ang taong iginagalang ko ay pinapahiran ng maskara ng manloloko para itago ang pagkakamali ng iba. Kinuha niya ang liham at inilagay sa mesa. Ito ang sorry ng nanay ko. At isang tahimik na pag-amin sa kanyang katahimikan ng 30 taon. Kinuha ni Eti Santos ang liham, binasa hanggang gitna. Lumambot ang mata tapos tumingala sa kanya. Matapang ka, pero tutulungan kita hindi dahil matapang ka. Tutulungan kita dahil utang ko sa kanya ang pasasalamat na hindi ko nasabi ng 25 taon. 3 araw pagkatapos, pinalaya si Lolo Jose, sinundo siya ni Maria Clara sa gate ng office. Payat siya ng malinaw. Mukhang haggard pero maliwanag pa rin ang mata nang makita siya. Hindi ka dapat pumunta. Hindi ako pumunta dahil sa curiosity. Pumunta ako dahil mula ngayon, hindi ka na mag-isa sa laban. Binuksan niya ang pintongang sasakyan para sumakay siya. Sa likod nila, sumisikat ang araw mula sa madilim na ulap. Sa kamay ni Maria Clara ay ang unang file mula kay Ati Santos. Ang minutes ng internal meeting ng company noong 1995 na may 4 signature ni Lolo Jose na nakarecord mula sa cassette tape. Alam niya na mahirap ang laban pero iyon ang tanging daan para ibalik ang katotohanan sa tamang lugar. Ang file na ipinadala ni Ati Santos ay may recording ng internal meeting sa company noong 1995. Iyon ang panahon nang magsimula ang irregularities sa land project tungkol sa planning at budget. Sa recording, malinaw ang boses ni Lolo Jose, hindi ako pumapayak na lagdaan ito. Sa legal, ang lupa ay hindi pa qualified para sa transfer. Pero pagkatapos ngang ilang minutong katahimikan, ibang boses ngang lalaki ang tumunok ng matigas. Kung hindi ka pipirma, maiba. Pero babalaan kita. Kung alis ka sa project, bukas ay handa na ang company mo sa turnover. Ang boses na iyon ay kay Mang Pedro, noon Vice Governor, mamaya asawa ni Aling Rosa, tunay na ama ni Maria Clara. Pagkatapos marinig ang tape, nakaupo nang hindi gumagalaw si Lolo Jose. Natigilan si Maria Clara, kahit alam na ang totoo mula sa nanay, pero nang harapin ang buhay na ebidensya, ang boses mula noon ay buhay na buhay, hindi niya maiwasan ang gulat. Kaibigan mo ba siya nun? Tanong niya ng mahina. Kaibigan na minsan ay nag-inuman sa opening ng company na kaysa sa infrastructure para sa probinsya. Pero ang power ay nagbabago ng taon ng mabilis
Anak, ngumiti ng malungkot si Lolo Jose, ang mata ay walang galit. Tanging pagod ng taong matagal nang ngumungiya ang katahimikan. Sinabi ni Ate Santos, para ibalik ang file sa land case kailangan patunayan ang force o corruption mula sa high officials noon. Pero ang problema ay namatay na si Mang Pedro mahigit 15 taon na ang nakalipas sa aksidente na hindi malinaw ang dahilan. Nag-alangan si Maria Clara, ano po ang gagawin kung wala na ang main witness? Sumagot si Ate Santos. Namatay ang witness pero ang papers ay buhay pa, at mas importante, may isa pa na pumirma sa approval pero tumanggi sa responsibility. Siya ngayon ay director ngang den, pangalan niya ay Mang Luis Vargas. Sa mga sumunod na araw, tahimik na nakolektange, ebidensya si Maria Clara. Sa mga pagpunta sa investigasyon kasama si Lolo Jose, nakikita niya ang isang anino na paulit-ulit, matangkat, nakafes, laging nakatayo sa dulongang hallway na tumatawag ng matagal. Isang beses nang dumaan si Maria Clara, sinadyang lalaki na lakasan ang boses sa phone. Ang lumang bagay pa ba ibabalik? Sino pa ang magiging payapa? Huwag isipin na may counting ebidensya ay maaring ilabas ang kahit sino. Huminto si Maria Clara. Hindi niya kilala ang lalaki, pero sa mata niya ay may panik na itinatago, tulad ng taong nakikita ang nakaraan na lumalabas mula sa kamay niya ng unti-unti. Gabing iyon, nahanap ulit si Maria Clara ng dating empleyado ng company ni Lolo Jose, dating secretary niya. Naninirahan siya mag-isa sa maliit na bahay sa outskirts. Una ay maingat pero nang sabihin ang layunin, tanong lang niya, sigurado ka bang gusto mong ipagpatuloy? Hindi ako nagpapatuloy para magiganti, para ibalik ang katotohanan. Hinuhang lalaki ang envelope, sa loob ay photocopy ng budget settlement na may 3 signature na inedit sa chemical eraser. Ito ang version na hindi pinirmahan ni Lolo Jose. Pero pagkatapos, lumitaw ang signature. Naintindihan mo ba? At ganun, nagsimulang lumitaw ang nga piraso. Isang namatay na, isa na nasa posisyon, at isa na tahimik ng 30 taon. Lahat ay umiikot sa isang punto. Ang land project at ang bita na tahimik na pinasok ni Lolo Jose dahil ayaw niyang masira ang political ties. Pero ngayon si Maria Clara ang outsider ay ang tanging sapat na malinis at matapang para itulak ang katotohanan sa liwanag. At alam niya na ang tunay na laban ay nagsisimula pa lang. Nagdesisyon ang korte sa Cavite na buksan ang preliminary hearing tungkol sa land case. Si Lolo Jose ay tinawag bilang defendant sa administrative irregularities at pagtatago ng internal documents mula 1995. Sumiklap ang opinyon. Media ay maingay. Social media ay nagpo-post ng may stimulation. U80 na mayaman malapit nang harapin ang hustisya, ang batang asawa ba ay babagsak, kasal para itago ang yaman, lumang trik pero hindi pa luma. Gabi bago ang hearing, umupo si Maria Clara sa tabi ni Lolo Jose sa kanyang office, ang kwarto na bihira niyang pasukin. Nagsusulat siya ng kamay. Pagod ang mata, nanginginig ang kamay pero maayos pa rin ang letra. Naniniwala ka pa ba sa hustisya? Tanong niya. Nakatingin sa bukas na file. Hindi agad sumagot. Ngumiti lang ng mahina. Naniniwala ako na darating ang hustisya ng huli pero hindi natutulog, minsan kailangan lang ng taong gisingin ito. Isinara niya ang notebook. Itinulak sa kanya. Kung bukas hindi ako makawi, basahin mo ito. Pero kung gusto mo lang talagang malaman lahat. Gabing iyon, walang tulog si Maria Clara. Inilagay niya ang notebook sa tabing kama, tinitingnan na parang Pandora's box na punong hindi nasabi lahat ng sugat na nahilom. Hanggang madaling araw, lumaulan ng mahina, hindi niya napigilan, binuksan ang notebook, sa loob ay maikling liham pero sapat para bumaksak ang isip niya. Maria Clara, kung nababasa mo ito, baka wala na ako sa tabi mo, tinanong mo, kung bakit ako pumayag na pakasalan ka, dahil utang ko na sayo bago ka pa ipanganak. Ikaw ang anak ni Rosa, ang babaeng minahal ko ng lubos pero nawala dahil sa katahimikan at takot. Noong magpakasal ang nanay mo, umalis ako sa probinsya,
Tinanggal ang sarili sa buhay niya. Pero 3 taon pagkatapos, nang marinig na nanganak siya, tahimik akong bumalik, nakatayo mula sa malayo, hindi para sirain kundi para siguraduhin na payapa ka. Hanggang isang araw, narinig ko ang away nila ni Pedro sa bakuran. Sumigaw si Pedro, "Hindi ko dugo ang batang iyan. Kung gusto mo itago, ikaw mag-alaga." Nakatayo ako sa likod ng pader nun, hindi pumasok pero alam ko na anak ko ikaw. Mula nun, tahimik akong nagpadala ng tulong kay Rosa sa pamamagitan ng kaibigan ng hindi nagpapakilala. Nung pumasa ka sa UP, tahimik akong pumunta sa opening. Nakatayo sa gate nakatingin sa'yo na nakabarong Tagalog na pumapasok. Ang kakaibang kasal natin ay ang tanging paraan na naisip ko para legal na alagaan at protektahan ka sa huling taon ko. Patawat, hindi dahil sa pagpapakasal sa iyo kundi dahil pinabayaan kitang mag-isa ng matagal. Hindi ko naisip na karapat-dapat akong maging ama kaya pinili kong manatili sa labas. Pero nang makita kitang sinisiraan, inaapi, pinipilit maging matanda. Hindi ko na kaya maging outsider. Kahit hindi pinapayagan ng lipunan na magmahalan tayo sa anumang pangalan, gusto kong malaman mo na laging minahal kita tulad ng isang ama. Ibinitin ni Maria Clara ang notebook, tumulo ang luha ng walang tunok patuloy lang. Lahat ng katotohanan ay sumabog, hindi siya galit, hindi sinisi, naramdaman lang na hindi siya kailanman nag-iisa. Kahit sa nakaraan ay, akala niya ay mag-isa. Siya laban sa mundo. Sumikat ang araw, nagbihis siyang barot saya, itinali ang buhok, lumabas ng bahay. Sa labas gate, naghihintay ang sasakyan ni Ate Santos. Bago sumakay, tumingin siya sa fila, hinihipan ng hangin ang puno, payapa ng kakaiba at tahimik niyang sinabi sa loob, "Hindi ko hahayaang umalis ka na may itim na pangalan." Sa arong hearing, walang hangin sa Tagaytay, puno ang korteng tao. Media ay dumating ng marami kailanman. Ang sismis ay maaga pa pero walang naisip na ang kasal na may agwat ay magdadala ng historic trial tungkol sa kaso na 30 taon na ang nakalipas. Sa courtroom, umupo si Lolo Jose sa defendant's seat. Nakaputi na polo, buhok na puti, payat pero payapa ng kakaiba. Ang mata ay hindi umiiwas, hindi rin lumalaban na parang tinanggap na ang anumang wakas. Sa audience seat, tahimik na nanonood si Maria Clara. Inilagay ni Ate Santos ang makapal na file sa harap, sa loob ay bagong documents, photocopy ngang meeting minutes na may fake signature, recording ang pressure talk at liham ng ni Maria Clara. Nagsimula ang trial. Binasa ang prosecutor ang charge, ang defendant na si Jose Cruz ay pinaghihinalaan sa involvement sa land case. Partikular, napaglagda ng labag sa batas sa ilang transfer documents noong 1995 na nagdulot ng loss sa government budget noon. Tahimik si Lolo Jose, walang kontra, walang away. Hanggang tanungin kung may sasabihin ba ang defendant, sinabi niya lang handa akong magbayad. Kung ang ginawa ko ay nakasakit sa hustisya, pero pakiusap sa korte na payagan ang lawyer ko na ipakita ang katotohanan para hindi na ako magdala ng masamang pangalan bago umalis sa mundo. Pinayagan ang korte, tumayo si Ate Santos. Ang boses ay malalim, bawat salita ay parang martilyo sa puso. Ngayon, hindi kami pumunta para humingi ng awa kundi para ibalik ang katotohanan. Ang defendant ay tumanggi na lagdaan ang file noong 1995 pero pinilit, inihiwalay at ginawang scapegoat para sa mga umangat sa power at pandaraya. Ito ang recording ng usapan sa pagitan ni Lolo Jose at dating Vice Governor na si Pedro Reyes. Ito ang photocopy ng fake signature na natuklasan sa chemical eraser. Ito ang sulat kamay ng pinakamahalagang witness, ang asawang taong pumilit kay Lolo Jose na lagdaan noon na ngayon ay nanay ng dalaga sa audience. Hiningi ng korte ang verification. Pinatuktok ang tape ng publiko, ang tunok ay sumasalamin sa courtroom. Kung hindi ka pipirma, ang company mo ay handa na sa turnover. Ang signature mo ay hindi na personal kundi political responsibility. Sumiklap ang bulungan sa room. Ilang reporter ay nagtype ng mabilis. Nang imbitahan na magsalita, tumayo si Maria Clara. Ako si Maria Clara Reyes, unang taon na estudyante,
legal na anak ni Jose Cruz ayon sa marriage certificate at dugo ayon sa blood, nagulat ang buong courtroom. Kumunot ang nueng judge, hindi naghintay si Maria Clara ng pahintulot. Nagpatuloy siya, hindi nanginginig ang boses. Ako ang dalagang ininsulto sa online, tinawag na gold digger, hamak na pera, pawn para sa money laundering. Pero ngayon, nakatayo ako dito hindi para ipagtanggol ang sarili kundi para protektahan ang tanging ama na hindi ako sinaktan. Ang taong buong buhay ay hindi nakipag-away para sa pangalan, hindi humingi ngang kita pero nagdalangang oan para itago ang pakakamalingang iba. Kabilang ang aking foster father, katahimikan ang espasyo. Kinuha ni Maria Clara ang liham ng nanay at inabot sa council. Ito ang kumpirmasyon ni Aling Rosa, asawa ni Pedro, na inaamin na ang asawa niya ang pumilit kay Lolo Jose na lagdaan ang mali. Tahimik ang nanay ko pero ngayon ako ang nagsasalita para sa kanya. Nag-conclude si Ate Santos, hinihiling namin sa council na i-drop ang charges sa administrative irregularities, ibalik ang dangal kay Jose Cruz at buksan ang investigasyon sa mataong protektado ng 30 taon. Pinapause ang trial, pinayagan si Lolo Jose na umuwi sa fila habang naghihintay ng verification. Sa daan pauwi, hinawakan ni Maria Clara ang kamay niya at bumulong. Sorry po kung ngayon lang ako naglakas ng loop na tawagin kayo ng ganun. Tumango lang si Lolo Jose nang walang salita. Gabing iyon, neck-collapse siya ng malakas. Dumating ang doktor, bumaksak ang blood pressure pero ayaw niyang makpa-ospital, hayaan mo akong manatili sa bahay. Sapat na. Hinintay ko ang araw na ito. Kinabukasan, sabay-sabay na nagbalita ang media. Pinapos ang land case, binuksan ang bagong direction ng investigasyon, pinupursue ang responsibility ng dating high officials, ibinabalik ang dangal kay Lolo Jose pagkatapos ang 30 taon na may masamang pangalan. Ang dalagang minsan ay tinawag na oportunis sa kasal ay gumawang ngang hindi inaasahan ng lipunan. Pero nang dalhin ni Maria Clara ang news sa kwarto, payapang natutulog na si Lolo Jose. Ang mukha ay payapatulad ng taong nabunutan ng mabigat na pasanin sa buhay. Umagang iyon, maliwanag ang langit ng bihira. Maaga siyang nagising, maingat na tiklop ang news tungkol sa pek-drop ng case at pek-clear ng pangalan ni Lolo Jose pagkatapos ng verification ng bagong ebidensya. Gusto niyang dalhin sa kwarto para basahin sa kanya pero nang buksan ang pinto, nakita niyang nakahiga siya ng patagilid, mukhang payapang natutulog. Mahina niyang tawag, Lolo, gising na po para sa almusal. Walang sagot. Malamig ang kamay niya, sa dibdib ay hawak pa rin ang liham ng nanay niya. Iningatan niya ito tulad ng kayamanan sa huling araw ng buhay. Bumaksak si Maria Clara sa tabiing kama, hindi sumigaw. Hindi umiyak ng malakas, tanging luha na tumulo ng tahimik, magaan pero masakit sa puso. Ang libing ay simple tulad ng buhay ni Lolo Jose, hindi magarbo, hindi formal. Ilang dating kaibigan ay dumating para mag-alay, tahimik na tumango kay Maria Clara, ang mata ay kapalit ng salamat. May nagsabi na nabuhay siyang mas mabuti kaysa sa mga hindi nakaoan. May isa na bumulong, hanggang mamatay siya, saka lang naniniwala ang tao na inosente siya. Nakakapait? Narinig lahat ni Maria Clara. Walang reaksyon, nakatayo lang siya sa tabing ng kabaong na hawak ang portrait niya. Larawan na kinunan 30 taon na ang nakalipas ng direktor pa siya, ngiti na mabait at mata na diretso. Isang linggo pagkatapos ngang libing, bumalik si Maria Clara sa school. Pumasok siya sa classroom tulad ng ibang estudyante. Pero ngayon walang bulungan, walang tawa, may kusang bumabati sa kanya, may dating tumawa sa likod, ngayon ay nag-text ng mahiya. Sorry, noon naniniwala ako sa masamang sismis, ngayon naintindihan ko, mas matapang ka sa amin. Hindi niya sinagot lahat, tahimik lang siya dahil ang katotohanan ay sumagot na ng mag-isa, hindi na kailangan niyang magpaliwanag. Isang araw, tumawag si Ate Santos na may gustong makipagkita sa kanya. Sa maliit na kafe sa tabing lawa, nakipagkita si Maria Clara sa isang matandang babae na kapatid ni Lolo Jose, na ninirahan abroad, kakauwi lang nang marinig ang tungkol sa kapatid.
Hinawakan niya ang kamay ni Maria Clara at inilagay ang susi. Ito ang maliit na bahay na binili niya noong 1999, walang nakatira. Bago mamatay, inutusan niya ako. Kung panatilihin pa rin ni Maria Clara ang paniniwala, hayaan siyang magsimula ng bagong buhay sa lugar na walang prejudice. Namamao siya, hindi niya inamin na ama mo siya, pero alam ng buong pamilya. Minahal ka niya ng higit sa ano paman. Gabing iyon, pumunta si Maria Clara sa bahay na iyon, binuksan ang pinto. Ang sikat ngang araw sa hapon ay sumisingaw sa kahoy na window. Sa mesa ay may liham na iniwan niya nun pa. Maria Clara, kung nababasa mo itong liham, baka wala na ako sa tabi mo. Pero huwag malungkot dahil umalis ako ng walang alalahanin. Nabuhay ako ng tahimik at ganun din ang pag-alis ko. Pero bago mamatay, ipinagmamalaki ko na may anak akong babay na hindi ako iniwan kahit iniwan ako ng mundo. Salamat sa pagtitiwala mo, salamat sa paglilinis mo, kung pangalan ko na dinala ko ng buong buhay sa oan, salamat sa pagiging matapang na mabuhay ayon sa puso mo. Huwag mo akong alalahanin sa luha. Alalahanin mo sa ginawa mo, ang bagay na hindi ko nagawa kahit nabuhay ako ng 80. Harapin ang katotohanan at protektahan ito hanggang wakas. Itiklop ni Maria Clara ang liham. Gabing iyon, isinulat niya ulit lahat hindi para magreklamo kundi para ingatan. Dahil alam niya na may mga bagay na kung hindi ikukwento ay makakalimutan tulad ng nga taong nabuhay ng mabuti pero tahimik na umalis. Isang buwan pagkatapos mamatay si Lolo Jose, bumalik si Maria Clara sa buhay estudyante, nakaputi na blouse, regular na pumapasok, umupo sa ikatlong row tulad ng dati. Pero ang nga nakakakilala sa kanya ay nakikita na hindi na siya ang tahimik na dalagang yumuko lang. Ang mata niya ngayon ay may lalim na higit sa karanasan, tapang at kalmado na mayroon lang sa taong nawalan pero hindi bumaksak. Isang hapon, pumunta si Maria Clara sa sementeryo, nadala ang notebook, umupo siya sa harap ng libingan ni Lolo Jose at binasa ng isa-isa na parang kausap siya. Alam kong hindi mo kailangan ang papuring ng tao, pero ako ay iba. Kailangan kong pigilan ang pagtawag sa'yo na mayaman na bumili ng bright. Manloloko sa kasal. Kailangan kong alalahanin nila na ikaw ang taong tumanggi sa power para panatilihin ang konsensya at pinili ang katahimikan para protektahan ang iba. Mahina ang hangin, nahulog ang dahon mula sa itaas, dumapo sa lapida na may pangalang Jose Cruz, ipinanganak sa 1945, ang taong piniling mabuhay ng mabuti hanggang wakas. Mahina niyang punas ang alikabok at nakpatuloy. Alam mo ba, ang school ay nagre-review ng scholarship para sa akin bilang estudyanteng may tapang. Unang beses na isinulat ang pangalan ko sa honor board nang walang tanong kung karapat-dapat ba talaga ako. Ngumiti siya, ngiti na hindi mapait o masakit, tanging ngiti na dumaan sa bagyo. Nagsimulang sumali si Maria Clara sa social activities. Nag-volunteer siya sa project para sa mga bata at Legal Truth na inorganisa ng law school kung saan tinutulungan ang mga OAN cases, orphans na may inheritance issues at pamilya na hindi alam kung paano protektahan ang dangal ng kamag-anak. Isang araw, tinanong ng isang kaibigan, nag-aral ka ng Filipino pero bakit ka sa legal files? Sumagot lang siya dahil may makwento na kung hindi ikukwento, ay buong buhay ay ikukwento ng mali. At ikinukwento niya hindi ang sarili kundi si Lolo Jose. Ang amang minsan ay mali ang pagkakaintindi, inihiwalay, iniwan ngang panahon, pero sa wakas ay nilinis ang pangalan ngang anak na tahimik niyang pinrotektahan. Sa isang seminar sa dulo ng semester, inimbita ang guro na magsalita si Maria Clara tungkol sa katotohanan at paniniwala. Tumayo siya at nagsalita ng dahan, minsan para protektahan ang katotohanan, kailangan tanggapin na tawagin kang weirdo, tawanan, kahit masaktan. Pero kung isang araw tayo ay manahimik para madali ang buhay, tayo rin ay nakikipatay sa hustisya na mahina na nga. Tahimik ang buong hall, tapos isang palakpak ang tumunok hindi dahil maganda ang sinabi kundi dahil naramdaman nila na nabubuhay siya ayon sa sinabi niya. Gabing iyon, isinulat ni Maria Clara sa diary ang huling linya. Ako ay minsan na yan ninong at sismis.
Ngayon ako ay maliit na liwanag pero sapat para ilawan ang bahagingang katotohanan. Mabubuhay ako para hindi ka magsisi. At isinara niya ang diary. Pinatay ang kandila. Sa labas, simula ngang taglaga sa Manila. Magaan at malinaw, tulad ng ngiti ni Lolo Jose sa lumang larawan. Tuwing naalala niya, pagkatapos ng libing ni Lolo Jose ng halos 2 buwan, unang beses na pumunta si Aling Rosa sa villa kung saan siya nanirahan. Tahimik pa rin ang bahay tulad ng dati, tanging kulang ang matandang lalaki na laging nagbabasa sa bintana sa ikalawang palapag. Binuksan ni Maria Clara ang gate, inalalayan ang nanay na pumasok. Walang sinabi si Aling Rosa sa buong biyahe, tanging tingin sa malayo na parang hinuhukay ang alaala na itinago ng 3 dekada. Dinala ni Maria Clara ang nanay sa office ni Lolo Jose. Sa mesa ay ang larawan niya. Noong bata pa, matatag pero payapa. Sa ilalim ng larawan ay ang lumang orasan. Ang unang regalo niya kay Aling Rosa, noong estudyante pa sila. Natigilan si Aling Rosa, maya-maya ay nanginginig na inilagay ang kamay sa mesa kung saan may bakas pa ang puntaang pen na ginagamit ni Lolo Jose. Iningatan pa rin niya ang orasang ito. Tumango si Maria Clara at ang liham mo ay nasa bulsa niya. Hanggang huling sandali, umupo si Aling Rosa sa pamilyar na upuan, ang mata ay namumula. Unang beses na nakita ni Maria Clara ang nanay na hindi matata. Siya ang babaeng dumaan sa marami, naalay, tahimik. Ngayon ay harap sa taong nabuhay para sa kanya nang walang hinihiling. Utang ko sa kanya ang sorry. Umupo si Maria Clara sa tabi, sa tingin ko hindi niya kailangan ang sorry mo. Kailangan lang niyang aminin na minsan mo siyang minahal ng totoo. Umiyak si Aling Rosa, hindi na napigilan. Minahal ko, sobra. Pero nakamali ako, pinili ko ang taong may posisyon dahil noon iniisip ko na magkakaroon kang magandang future. Pero sa 30 taon, tuwing may sakit ka, tuwing kulang ang pamilya, siya ang nasa likod na tumutulong nang hindi ko pinasasalamatan. Hinawakan ni Maria Clara ang kamay ng nanay, ang kamay na makapal dahil sa panahon, sa pagsisisi, sa pagtatago ngang tunay na pag-ibig para lang panatilihin ang hindi perpektong tahanan. Maya-maya, humingi nga permiso si Aling Rosa na umakyat mag-isa sa ikalawang palapag sa kwarto ni Lolo Jose. Hindi sumunod si Maria Clara. Hinayaan niyang mag-isa dahil naiintindihan na may mga usapan na dapat sa katahimikan sa pagitan ng buhay at patay. Sa kwarto, tumingin si Aling Rosa sa paligid. Ang bookshelf ay naroon pa. Ang kumot ay nakatiklop. Sa mesa ay ang notebook na may unsend diary para lang alalahanin. Binuksan niya ang unang pahina at nakita ang sulat. Nung nalaman ni Maria Clara na ako ang ama niya, hindi ko inaasahan na mahalin niya ako bilang ama. Gusto ko lang na hindi niya ako galitin dahil lumampas ako sa limit para protektahan siya. Susunod na pahina. Noong umalis si Rosa sa bahay, nakatayo ako sa likod ng bus na hindi tumawag. Hindi dahil ayaw kong pigilan kundi dahil alam kong may bibigay nga. Taong iyon ang higit sa akin, maliban sa isa, ang seguridad. Sa huli, kung may susunod na buhay, hindi ko gustong makita ulit si Rosa. Dahil gusto ko lang na maging masaya siya kahit malayo ako. Hinawakan ni Aling Rosa ang notebook, tumulo ang luha na tumulo sa papel. Nang bumaba siya, ang sikat ngang hapon ay sumisingaw sa pinto. Tumingin siya kay Maria Clara. Ang boses ay malalim pero malinaw. Anak, utang ko sa iyo ang sorry at alam ko na nabubuhay ka sa bahagingang buhay na dapat ako ang matapang mula simula. Pero mula ngayon hindi na ako tatago. Ngumiti si Maria Clara at hinawakan ang kamay ng nanay. Patawarin niya dahil hindi niya sinisi. Lumakat ang mag-ina sa labas ng villa. Nang lumingon, mahina na nagdasal si Aling Rosa. Yumuko, Jose, alam kong naririnig mo. Salamat dahil minahal mo ako at ang anak natin ng buong buhay. Setyembre, inorganisa ngang universidad ang seminar na pinamagatang katotohanan at tapang sa kabataan. May espesyal na guest si Maria Clara, ang unang taong estudyante na nakdulot ng gulat sa lipunan dahil sa kontrobersyal na kasal. Pero pagkatapos ay nak-expose ng kaso na nabaon ng 3 dekada. Puno ang hall, marami ang dumating dahil sa curiosity,
Pero marami rin ang gustong intindihin kung ano ang nagbigay ng lakas sa dalagang wala pang 20 na gumawa ngang bagay na iniwasan ng mamatatanda ng buong buhay. Nakasuot si Maria Clara ng puting barot saya, buho na itinali ng simple, hindi siya umakyat ng matapang kundi ng payapa ng taong dumaan sa sakit at pagpapatawad. Tinanong ng host, pagkatapos ng lahat, "Sino ka?" Ngumiti si Maria Clara at sumagot ng simple, "Ako lang ang taong minsan ay mali ang pagkakaintindi. Pero sa halip na magalit, pinili kong panatilihin ang paniniwala at pasasalamat." Pasasalamat sa sino? Sa taong nagturo sa akin na mabuhay ng mabuti, kahit ginagamot ng hindi patas. Walang nagsalita, pero isang palakpak ang tumunok mula sa mga estudyanteng hindi minsan naniniwala sa kanyang kadalisayan. Pagkatapos ang seminar, lumapit ang isang ina na may dalang bata, namumula ang mata. "Salamat anak dahil sa'yo naglakas loob akong sumulat ng petition para sa aking asawa na inooan na nasa bilangguan dahil sa land issue sa probinsya. Noon natakot ako, tahimik pero nang makita kitang nakatayo laban sa lipunan ng hindi umaatras. Iniisip ko na hindi ako maaring manatiling pipi." Hinawakan lang ni Maria Clara ang kamay niya, walang magarbong salita. Lumapit din ang isang estudyante sa law. Tanong kung iniisip niyang maging lawyer. Umiling siya, "Magiging tagapakwento ako dahil may makatotohanan na kung hindi ikukwento ng tama ay ikukwento ng mali ng buong buhay." Pagkatapos ang seminar na iyon, inibita si Maria Clara na magsulat, mag-share ng experience sa maraming student forums, legal workshops at community groups. Hindi dahil sikat siya kundi dahil totoo ang kwento niya, may sakit at may lakas na lumampas sa prejudice. Nagsimulang magsulat siya ng series. "Ako ay minsan ay tinawag na trader ng damdamin at ganito ako nabuhay. Ang kabutihan ay minsan may bayad pero huwag tumigil dahil doon," kumalat ang artikulo. Nagsimulang alalahanin ng tao si Maria Clara hindi bilang batang asawa ang 80 anyos na mayaman kundi bilang dalagang tumulong na linisin ang pangalan na nabaon sa lumang files at social prejudice. Isang araw, nakatanggap siya ng espesyal na email mula sa representative ng Human Rights Organization sa liham. "Tinulungan namin ang maraming biktima ng OAN, pero kaunti ang may tapang na ikwento ang sarili. Ang kwento mo ay patunay na ang katotohanan ay kailangan ng taong nabubuhay ng totoo. Gusto mo bang sumama sa amin?" Hindi agad sumagot si Maria Clara. Umupo siyang mag-isa sa maliit na bahay na iniwan ni Lolo Jose. Naalala ang mata niya, ang paraan ngang pagtingin niya ng tahimik. Walang puwersa, walang inaasahan. Gusto lang na mabuhay siya ng tama. Binuksan niya ang computer at nagtype. "Hindi ko ipinapangako na magaling ako, pero handa akong ikwento sa boses ng taong minsan ay mali ang pagkakaintindi, nag-isa at piniling manindigan sa katotohanan." Umulan ng mahina sa Manila noon. Tumingin siya sa labas. Hawak ang lumang diary. Nagdagdag siyang linya. Ang tunay na kapayapaan ay hindi mula sa papuri kundi mula ng hindi na natatakot sa batikos. At ngumiti siya, dahil ngayon kung may magtanong kung sino ang dalagang iyan ay may sasagot na si Maria Clara ang dalagang dumaan sa bagyo ang opinyon para protektahan ang pangalan ng ama na hindi niya inamin na ama. Hapon sa dulong Oktubre, umupo si Maria Clara sa maliit na cafe sa tabing lava, kung saan siya madalas magsulat ng lumapit ang may-ari at ibigay ang cream envelope na may nagpadala para sayo 3 araw na ang nakalipas, inutusan na ibigay ng personal pagdating mo. Nagulat si Maria Clara. Binuksan niya agad sa mesa, ang sulat kamay ay maayos nang walang pangalan ng sender. Pero bawat linya ay nagpatahimik sa kanya. "Para sa iyo, ang dalagang minsan ay tinawag ng masasamang salita online. Ako ay isa sa mga nagriyak ng hahasa post tungkol sa'yo. Nung una mong inihayag ang kasal, nasa group chat ako na tumitingin sa edited photos mo at hindi nakikita ang mali. Hindi kita kilala, hindi ko dinanas ang dinanas mo, pero pagkatapos makita ang trial, basahin ang kwento mo at makita ka sa student seminar, naramdaman kong kailangan kong sumulat nito, hindi para humingi ng patawad. Dahil alam kong hindi mo kailangan iyon sa bawat isa, kundi para magpasalamat. Dahil hindi mo ginawang galit ang sakit.
Dahil hindi ka nanahimik tulad namin. Dahil ipinakita mo na minsan, isang taong matapang ay sapat para magbago ang tingin ng lipunan. Akala ko matapang ako pero nagturo ka sa akin. Ang tapang ay hindi kawalan ng batikos kundi mabuhay ng mabuti kahit binabatikos. Salamat dahil nabuhay ka para sa marami na hindi pa matapang. Isang taong minsan ay tumawa sa'yo at ngayon ay natututong magsori sa gawa. Pagkatapos basahin ni Maria Clara, itiklop ang liham. Inilagay ang kamay sa dibdib ng walang iyak, pero sa loob ay may mainit na tubig na dumadaloy, magaan at puno ngang pasasalamat. Sa mga sumunod na araw, nakatanggap siyang ilang liham mula sa hindi kilalang address, pangalan na hindi kilala. Isang senior na estudyante na minsan ay depressed dahil inakusahan bilang third party ay sumulat, binigyan mo akong paniniwala na hindi maaring itim ang tao ng habang buhay kung nabubuhay ng toto. Isang lalaking lampas 40 na minsan ay inooan sa land case sa probinsya ay sumulat. Hindi ako naniniwala sa hustisya hanggang makita kitang pumasok sa korte ng walang yumuko na mata. Isang 15 anyos na batang babay ay nagpadala ng maikling linya. Ate, sa susunod gusto kong mabuhay tulad mo. Hindi kailangan mahalin, kailangan lang tama. Iningatan ni Maria Clara ang bawat liham sa maliit na box. Tuwing pagod, binubuksan niya at binabasa. Hindi para maramdaman na importante kundi para paalalahanan na ang kabutihan kung matiyaga ay magtatanim ng binhi sa lugar na hindi inaasahan. Isinulat niya sa diary, minsan ay binatikos akong hindi kilala. Ngayon pinasasalamatan akong hindi kilala at hindi ko rin kailangang malaman kung sino sila. Ang cycle ay nagsasara, hindi sa galit kundi sa pagbabago. Isang gabi sa weekend, inimbita si Maria Clara sa maliit na TV show. Tanong ng host, kung makakabalik ka sa nakaraan, pipiliin mo ba ulit na pakasalan si Lolo Jose? Hindi ako pipili ng kasal. Pipiliin ko ang pagbayad ng utang sa taong tahimik na nagprotekta sa akin ng buong buhay. Pipiliin ko ang ibalik ang katotohanan sa inooan. At kung dadaan ulit sa landas na iyon, dadaan ako. Tanging pagkakaiba ay ngayon ay dadaan ako ng mataas ang no. Palakpakan ang buong studio pero ngumiti lang si Maria Clara. Dahil para sa kanya, ang palakpak na iyon ay hindi para sa biktima kundi para sa taong tumayo sa gitna ng bagyo ngang opinyon at piniling mabuhay ng toto. Isang hapon sa dulo ng taon, habang naayos ng office ni Lolo Jose para i-donate ang books, natuklasan ni Maria Clara ang maliit na kahoy na box na nakatago ng malalim sa drawer, iba sa ibang gamit. May lock ito, number lock na luma. Sinubukan niya ang unang 3 numero na pumasok sa isip. Ang birthday niya 1204. Naklik at bumukas. Sa loob ay leather-bound notebook. Sira ang sulok. May title na kupas na tinta. Ako at ang batang iyan, talaan ng ama na walang pangalan. Natigilan si Maria Clara sandali. Binuksan niya ang unang pahina. Mayo 2005, unang beses kong makita ang bata. Noon, dinala siya ni Rosa sa palengke sa bayan. Payat siya kaysa inaakala ko. Natutulog ang bata sa balikat ng nanay. Pula ang pisngi, gusot ang buhok, maliit ang kamay at paa, pero ang kilay ay kamuha ko ng kakaiba. Nakatayo ako sa likod ng tindahan ng gulay, na 3 stall ang layo, hindi lumapit. Walang nakakalam na nakatayo ako doon nang mahigit 1 oras para lang tingnan siyang matulog. Oktubre 2070, pumasok siya sa grade 1. Nakpadala akong kaibigan ko pulang bag. Tumanggi siya. Naintindihan ko, hindi sinisi, pero nakita ko kinabukasan na dala niya ang bag papuntang school. Hindi ko alam kung coincidence o nakbago ang isip ng nanay. Alam ko lang na nakatayo ako sa gate ng elementary ng 3 araw na sunod para siguraduhin na regular siyang pumapasok. Agosto 2018, nakuha niya ang acceptance letter sa UP. Nalaman ko mula sa kaibigang postman. Pumasa siya sa education ng mataas na score. Umiyak ako. Umiyak ng toto hindi dahil sa pride kundi dahil alam kong mula ngayon ay mag-isa siya sa Manila at ako ay lalong magiging tahimik. Nobyembre 2021, unang beses kong sumulat sa kanya, walang lagda,
Walang address, sinabi lang na kung kailangan ng tulong, huwag mahiya, akala ko itatapon niya. Pero isang linggo pagkatapos, may nagpadala sa akin ng scarf na hinabi niya ng kamay kasama ang note. Salamat po. Okay pa rin ako pero tatanggapin ko ang init na ito. Iningatan ko ang scarf sa drawer, tuwing taglamig ay kinukuha para tingnan. Hindi ginagamit dahil takot na masira ang tanging bagay na ipinadala niya sa akin. Sa huling pahina, nakita ni Maria Clara ang sulat na mabilis na parang isinulat sa huling araw ng buhay. Hindi ako tunay na ama. Hindi ko tinuruan siyang maglakad. Hindi ko hinatit sa school. Hindi ko niyakap. Pero sinusundan ko bawat hakbang, bawat tingin, bawat maliit na tagumpay tulad ng ama na nabubuhay ng huli sa katahimikan. Hindi ko gustong tawagin akong ama. Gusto ko lang na nang wala na ako, malaman niya na may taong, minsan sa mundo na hindi minahal ang sinuman ng higit sa batang iyan. Itiklop ni Maria Clara ang notebook, inilagay ang kamay sa cover. Sa labas, madilim na ang Manila pero ang loop niya ay maliwanag, mainit, kumpleto. Bumulong siya na parang sumasagot, samgali niya. Hindi mo kailangan na tawagin kitang ama. Pero alam ko ng buong buhay na may ama akong tunay kaysa sa iba. Gabing iyon, dinala ni Maria Clara ang notebook sa dating cafe. Nagsimulang isulat ulit bawat linya ng walang pagbabago para i-print bilang maliit na collection tulad ng huling tala ng ama na walang pangalan at paalala para sa mga tahimik na nagmamahal nang hindi nagpapahayag. Pinangalanan niya ang collection na isang ama, 2 buhay at isang pag-ibig na walang salita. Ang maliit na libro na iyon ay una ay naiprint lang ng 100 copies. Ang title ay Isang Ama, 2 Buhay at Isang Pag-ibig na Walang Salita. Simple ang cover, puti ang background. Sulat kamay na malakas tulad ng confession. Walang author, walang big publisher, tanging trick mula sa diary nga ama na umalis na para sa anak na minsan ay minahal ng tahimik. Nagbigay si Maria Clara ng ilang chopis sa kaibigan, guro at mga nagpadala ng liham sa kanya, walang promo, walang media. Pero nangyari ang hindi inaasahan. Isang post mula sa third-year law student ay kumalat online. Binasa ko sa isang gabi at umiyak nang hindi pa nangyari. Dahil napatanto ko na ang tatay ko ay tulad ni Lolo Jose, kaunti ang salita, hindi malambing, hindi malapit, pero hindi tumigil sa pagmamahal sa akin. Sorry tatay, dahil may matao na hindi ko naiintindihan iyon. Nakakuha ang post ng libo-libong share sa isang gabi. Nagsimulang magtanong ang marami kung sino ang tunay na author. Tahimik pa rin si Maria Clara, nag-post lang siya ng isang linya sa personal page. Totoo ang kwentong iyon, pero mas importante ay kung gaano karaming katulad na kwento ang nakakalimutan sa labas. Pagkatapos, ang mga social organizations, charity groups, ilang universidad ay nagsimulang imbitahin si Maria Clara para mag-share tungkol sa journey ng pagsulat ng libro. Sa isang seminar sa National Library, sinabi niya, "Hindi ako writer, hindi ko plinano na sumulat para sa fame. Iniisip ko lang na kung hindi ko isusulat, ang iniwan niya ay makakalimutan tulad ng maraming mabubuting tao na nabuhay, namatay ng walang bakas sa mundo, baka may ilan na magbasa at maantik. Pero kung isang tao lang ang magbago ng tingin sa ama o maglakas loob na manindigan sa katotohanan, tama na ang ginawa ko." Isang maliit na publisher ay kusang na-contact, nag-offer na ay reprint ng marami. Gusto nilang panatilihin ang simple na salita, idada lang ang appendix tungkol sa journey ni Maria Clara at thanks sa mga nagspread ng libro. Pumaya siya pero may kondisyon, huwag ilagay ang pangalan ko bilang author. Ang author ay si Lolo Jose at lahat ng ama na nabubuhay ng tahimik tulad niya, na-publish ang libro ng official na may bagong title para sa anak mula sa ama na hindi tinawag. Agad itong pumasok sa top pet inspirational books na pinakamabenta sa town. Hindi dahil sa ads kundi dahil sa readers na nagpapasa-pasa, nagre-recommend. Isang araw, nakatanggap si Maria Clara ng liham mula sa gitnang Pilipinas. Ang nanay ko ay minsan ay gustong i-abort ako dahil tinanggihan ng pamilya. Pero nang basahin ang libro mo, sinabi niya, kung kayang panatilihin ni Lolo Jose ang anak ng hindi inaamin, kailangan kong panatilihin ka.
Kahit mag-isa, hindi mo lang nilinis ang dangal ng isang ama kundi baka nailigtas mo rin ang magabatang hindi pa ipinanganak tulad ko. Basa ni Maria Clara ang liham ng tahimik, walang iyak, walang salita, alam lang na nagsimula siyang hindi inaasahan. Gabing iyon, nakatayo siya sa stage ang awards para sa young contributors. Walang hawak na bulaklak, walang trophy. Sinabi niya lang isang salita, "Hindi ako ang pinakamagaling dito, pero alam ko ng sigurado ang kabutihan kong ikukwento ng tama, mas malakas kaysa sa ano manghatol." Tumayo ang buong hall at nagpalakpakan. Si Maria Clara ay tahimik na bumaba, dala ang bagong manuscript sa bag. Ngayon hindi ang kwento niya kundi kwento ng matandang tindera na loto na inooan na ipinadala ng estudyante. Dahil ngayon, si Maria Clara ay hindi lang ang ikinukwento, siya na ang tagapakwento para sa mga walang nakikinig. Pagkatapos ng hindi inaasahang success ng libro para sa anak mula sa ama na hindi tinawag, nakatanggap si Maria Clara ng daandang email, liham at message bawat linggo, karamihan mula sa ordinaryong tao na may extraordinary na kwento, minsan ay mali ang pakakaintindi, nagdala ng owan o tahimik dahil walang naniniwala. Isang estudyante na na-expel dahil sa false accusation, isang single mom na inagaw ang anak ng pamilya ng asawa. Isang matandang tricycle driver na naaresto ng mali dahil sa parehong pangalan at maraming bata na hindi alam kung sino ang ama pero umaasa na minsan ay minahal sila ng. Isang gabi, umupo si Maria Clara sa tabi ng bintana sa maliit na bahay na iniwan ni Lolo Jose. Sa harap ay tambak ng hindi pa nababasang liham. Alam niya na hindi niya maayos lahat ng sakit ng bawat isa, pero magagawa niya ang ginawa ni Lolo Jose ng buong buhay. Makinig kaya nag-set up siya ng maliit na group na pinangalanang "Kami ay minsan mali ang pagkakaintindi kung saan ang nga kwento na hindi nababalita, hindi nadadala sa korte, pero may value dahil totu. Walang donation, walang sponsor, walang media touch, tanging grupo ngang estudyante, ilang writers, isang matandang lawyer na sumunod sa case ni Lolo Jose at isang dalagang si Maria Clara na umupo bawat linggo para basahin, talaan at isulat ulit ang mga kwento na hindi pa ikinukwento ng tama. Nagtatrabaho sila sa ikalawang palapa ng cafe na walang sign pero puno ngang liwanag. Isang araw, lumapit ang 14 anyos na batang lalaki kay Maria Clara, dala ang scribbled drawing. "Ate, ito ang drawing ko, sa lolo ko. Sabi nga iba siya ay traidor dahil nakulong. Pero sabi ngang nanay hindi alam ngang iba na nakulong siya dahil sa pagsumbong sa corruption ng barangay captain." Tanong ni Maria Clara, "Ano ang gusto mong gawin ko sa drawing na ito?" Sumagot ang bata, "Hindi ko alam. Iniisip ko lang kung matutulungan mo na basahin ng tao ang kwento ng lolo ko, baka hindi na siya tawagin ng mali." Niyakap ni Maria Clara ang bata at naintindihan na ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang ipagpatuloy. Pagkatapos ng 3 buwan, naisulat ng group ang higit 50 kwento. Nag-set up sila ng maliit na blog. Bawat linggo ay nagpo-post ng isang kwento na may illustration o photo kung mayroon. Hindi marami ang readers, pero ang nababasa ay hindi makakatahimik. Isang guro ay nag-share. "Akala ko naiintindihan ko ang students ko pero nang basahin ang kwentong batang na-expel dahil sa pagnanakaw na toto ay kinuha lang ang sariling notebook na itinago, umiyak ako at nagsimulang magsorry sa students ko ng madalas." Isang matanda ay sumulat, "Tahimik ako ng buong buhay dahil sa owan. Ngayon ipinapadala ko ang kwento hindi para ipagtanggol kundi para malaman ng apo ko na nabuhay ang lolo nila ng mabuti. Lumalago ang project hindi ng maingay kundi sa tunay na sharing mula sa tagapagkwento sa iba." Nagsimulang tawagin ng tao si Maria Clara na tagapag-ingat ng maliit na katotohanan. Ngumiti lang siya at sinabi na walang katotohanan na maliit kung nakakatulong ito na mabuhay ang isa. Lumapit ang batang reporter para interview. Tanong, "Pagkatapos ng gataon, natatakot ka pa bang mali ang pagkakaintindi?" Sumagot siya ng walang pag-alinlangan, "Hindi ako natatakot na mali ang pagkakaintindi. Natatakot lang ako na ang mabubuting tao ay walang ikuwento ng tama. Kung nabuhay ang mabuti na may masamang pangalan ng buong buhay,
Ano ang ituturo ngang lipunan sa bata? Gabing iyon, isinulat niya sa diary. Lolo, ipinagpapatuloy ko pa rin. Kahit minsan pagod at namumungay ang mata dahil sa maraming liham, naniniwala pa rin ako. Bawat kwento na ikinukwento ng tama ay isang pinto na binubuksan para sa buhay at patay. Salamat dahil nabuhay ka nang walang kailangan ngang papuri pero binigyan mo ako ngang chance na magbigay ngang boses sa mga walang naalala na pangalan. Isang umaga sa simula ang taglamig, malamig ang Manila. Umupo si Maria Clara sa tabing salamin na window, hawak ang tasang hot ginger tea, sa harap ay liham na imbitasyon mula sa malaking universidad sa gitnang Pilipinas. Inimbita siyang maging assistant lecturer sa communication at social media. Una ay tumawa siya. Hindi niya naisip na magtuturo siya. Pero nang basahin ang huling linya, kailangan namin ng taong makakapagturo sa estudyante hindi lang magsalita ng maganda kundi maglakas loob na magsalita ng tama. Tahimik siya at naintindihan. Baka ang journey niya ay hindi titigil sa pagsulat kundi sa pagtuturo sa iba na ikwento ang kabutihan. Bago umalis sa Manila, bumalik siya sa libingan ni Lolo Jose. Sa lapida, nagdagdag siya ng maliit na linya na walang humiling, walang pahintulot. Ang taong nabuhay ng tahimik pero iniwan ang boses para sa marami. Inilagay niya sa harap ng libingan ang espesyal na print ng libro na balot sa tela na isa lang ang kopi. At bumulong siya na parang pangako, Lolo, alis na ako. Ipinagpapatuloy ko pa rin. Hindi ko dadalhin ang pangalan mo sa podium, pero dadalhin ko ang spirit mo para itanim ang paniniwala sa mga bata, sa mga minsan natakot na mali ang pagkakaintindi, at sa mga minsan ay nagtrato ng mali sa katotohanan. 3 buwan pagkatapos, stable na si Maria Clara sa bagong school. Hindi niya tinatawag ang sarili na teacher, tagapakwento lang, at sa unang klase ay nagsimula siya sa tanong. Alam niyo ba na ang katotohanan ay minsan kinamumuhian dahil hindi ito sumusunod sa gusto ng iba? Tahimik ang klase. Tapos ikinuwento ulit ni Maria Clara ang tungkol sa matandang nabuhay ng tahimik, minahal ang anak pero hindi inamin, tinawag na mayaman na kinuha ang batang bright ng buong buhay at eng. Dalagang minsan ay tinawag na opportunist pero tumayo para linisin ang dangal ngang ama sa pamamagitan ngang sariling paniniwala. Sa dulong klase, may estudyanteng nanatili at nagsabi, hindi ako naniniwala na ang inoon ay maaring linisin talaga. Pero dahil sa kwento mo, gusto kong maniwala ulit sa araw NG graduation noon. Hindi tumayo si Maria Clara para magsalita. Nakatayo siya sa likod ng stage na nagbibigay ng scholarship na pinangalanang tagapakwento ng katotohanan para sa mga may tapang na ikwento ang sarili o kamag-anak ng toto at makatao. Ibinigay niya ito sa isang babaeng estudyante na ang nanay ay nakulong ng OAN ng 5 taon dahil sa bribery case, kahit biktima lang na pinilit na magbayad para sa boss. Niyakap ng dalaga si Maria Clara nang umiyak. Kung hindi ka sumulat, hindi ako maglalakas loob na tumayo dito ngayon. Ngumiti si Maria Clara, ang pagsulat ko ay isa, pero ang pagpapatuloy mo ang milagro. Tulad ng magandang cycle, ang kwento ni Maria Clara na minsan ay tinawa na batang asawa ng 80 anyos na mayaman, na ngayon ay ginagamit sa teaching materials para sa critical thinking at ethical communication, hindi para sa glory kundi para paalalahanan ang estudyante na bago mag-share ng anuman online, alalahanin na sa bawat kwento ay may tao at sa bawat tao ay may katotohanan na hindi natin alam ng buo. Isang gabi sa taksibol, nakatayo si Maria Clara sa balkoning bagong apartment, mahina ang hangin, tahimik ang kalye. Binuksan niya ang diary at isinulat ang huling pahina. Ipinagpapatuloy ko pa rin. Ako ay minsan ay dalagang nabuhay sa duda, sinisilip dahil sa kasal na kakaiba, pero lumabas ako roon. Dala ang pagmamahal ng ama na walang pangalan at paniniwala sa tunay na kabutihan. Nabuhay ako at higit pa, nabuhay akong karapat-dapat. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa perpektong babae, hindi rin sa dakilang ama. Ito ay journey ngang ordinaryong tao, pero nabuhay ng mabuti sa gitna ngang masasamang tingin.
Si Maria Clara ang unang taong estudyante, minsan ay dinuro ngang opinyon dahil sa desisyon na tila bali ng magpakasal sa 80 anyos na matanda. Pero pagkatapos ngang lahat, ang piniling iyon ay nakdala sa kanya sa katotohanan na nakatago ng maraming taon. Isang masakit pero punong humanity na katotohanan tungkol sa tunay na ama na tahimik na nakprotekta sa kanya ng buong buhay, walang title, walang paliwanag, tanging pag-ibig na tahimik na hindi tinawag. Ang kwentong ito ay nagpapaalala na ang dugo ay hindi lang ang gumagawa ng pamilya kundi ang paniniwala, pagpapatawad at tapang na mabuhay ng toto sa puso ang pinakamalalim na ugnayan sa pagitan ng tao sa tao. Si Maria Clara ay hindi biktima. Siya ay patunay ngang espesyal na tapang, hindi maingay, hindi sumisigaw, tanging matiyaga na mabuhay ng tama. Kahit minsan ay mali ang pagkakaintindi, dumaan sa daan-daang tingin na mapanghamak. At si Lolo Jose ang tahimik na ama na hindi kailangang tawagin na ama. Gusto lang niyang mabuhay ang anak ng tama, ng buo at ng may pasasalamat. Buong buhay, pinili niya ang katahimikan para payapaan ang iba. At ang katahimikang iyon ay naging malakas na boses na nagpapagalong ng puso ng ikinuwento ng anak na pinakamamahal niya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala. Ang mabuti ay maaring magdusa, pero ang kabutihan ay hindi walang saysay. Ang dangal ay maaring ibaon, pero ang katotohanan kung may taong nabubuhay ng matuwid ay tiyak na magliliwanag isang araw. At kung nabubuhay ka sa duda, nasaktan dahil sa mali ang pagkakaintindi, huwag mawalan ng pag-asa. Dahil minsan, isang taong may tapang na mabuhay ng tama ay sapat para magbago ang tingin ng buong lipunan. Huwag matakot na maliit ka, mabuhay lang ng mabuti tapos sasagot ang panahon para sayo.